Mga kapeso Pinoy, ito ang 7 personal finance rules para matulungan kang lumaki ang ipon mo. Unang-una na dyan ang Rule of 72 na kung saan dito natin malalaman kung gaano nga ba katagal magdodoble yung pera natin. So dito sa Rule of 72, ilalagay lamang natin dito ang number na 72 at yung percentage of return dun sa investment natin. Kung 5% ang return on investment dyan sa iyong investment mga kapeso, ibig sabihin it will take 72 divide 5% ng investment mo o yung ROI dun sa investment mo, it will take 14 years bago daw madoble ang pera mo, according to Rule of 72. Kaya kung mas mataas ang percentage of return sa iyong investment, mas mabilis magdodoble ang iyong pera. Sabihin natin mga kapeso, na based on your ROI, kumikita ka ng 6%. Ibig sabihin, base sa rule of 72, ang kikitain mo na ngayon ay 72 divide 6, kaya ang kikita or 12 years na lamang ang bubunuin mo para mabuo mo o madoble mo ang pera mo. Kung 7% naman, according dito sa ating formula mga kapeso, 72 divide 7, ibig sabihin, 10 years naman ang bubunuin mo para madoble mo naman yung pera mo. Isa din sa mga sukatan or magandang paraan para sa ating personal finance rules ay ang 100 age rule na kung saan dito natin malalaman ano ba yung percentage of your asset na pwede mong i-invest sa stocks to be invested in stocks. Ibig sabihin, ito yung mga high risk na mga investment na pwede nating pag-investan. Ibig sabihin, kung 100 years old daw ang ating 100 age rule at ang current age mo ngayon ay 35 years old, ibig sabihin yan mga kapeso, 100 minus 35, 65% of your total assets ay pwede mong i-invest sa stocks. Sabihin natin mga kapeso na hindi naman lahat ay tumatagal sa 100 age. Yung iba sabihin natin, ang normal age or life expectancy ay 75 years old. Ibig sabihin, 40% of your assets ang pwede mong i-invest sa stocks o kaya naman sa mga high risks investment. Subukan naman natin mga kapeso itong 50, 30, 20 rules. Ibig sabihin daw nito, yung monthly net income natin, kailangan natin siyang ilaan or hati-hatiin sa iba't iba nating pinagkakagastusan. Nandyan yung needs, pwedeng 50%. Sa wants naman, 30% katulad ng vacation, movies, pagkain sa labas, at sa savings and investments naman natin, ilalagay naman natin ay 20%. Sabihin natin ngayon mga kapeso na ang iyong monthly net income ay nagkakahalaga ng 50,000 pesos. Ibig sabihin niya nabawas na dyan yung mga tax. Kung 50% ang mapupunta sa ating needs, 50,000 times 50%, 25,000 ang mapupunta sa needs natin. Sa mga wants naman natin, 50,000 times 30% ay 15,000 ang ilalaan natin. Sa 50,000 naman, nakalaan dyan yung savings natin na 20% o nagkakahalaga ng 10,000 pesos. Isa pa rin sa mga personal hacks na pwede nating gawin mga kapeso ay ang payday rule. Ito yung tinatawag natin na pay yourself first. Sarili muna natin ang bayaran natin. Ibig sabihin yan, savings muna mga kapeso. Na kung saan 20% of your income will be set aside to savings and investment. Sabihin natin, every payday mga kapeso, ang net salary mo ay 15,000 pesos or sabihin natin 25,000 pesos. Every payday to mga kapeso. Ibig sabihin, kinsenas at katapusan. Kung buwan na naman ang salary mo, pwede mo ring buuin. 20% of that, ilalaan mo kaagad sa pagbabayad sa sarili mo o para sa iyo muna kapeso. 20% ilalaan mo dyan. Or ilagay ko muna dito yung 20% at ilagay natin dito yung magiging savings natin per payday natin. 5,000 daw ang ilalaan mo para sa iyong sarili. Which is mas maganda na mag-invest ka muna para sa sarili mo kapeso.
Isa din sa personal finance na itinuturo sa atin ang 40% EMI rule. Ano ba yung EMI? Ito yung equated monthly installment. Ibig sabihin, yung mga kaya mong bayaran in a monthly period. Maximum daw ng 40% of your net income will be allotted to monthly installment or mortgages. May nulugan ka bang bahay, lupa, kotse, o kaya naman meron ka hinuhulugan na cellphone, sama-sama na sila 40% of your total net income para hindi ka daw kapusin sa budget mo. Sabihin natin na ang monthly net income mo, eto na yung nabawas na yung mga tax, SSS, at kung ano-ano mga kaltas pa sa sweldo mo. 40% of that ay 50,000 times 40%, 20,000 lamang daw mga kapeso ang dapat mong ilaan para sa mga mortgages mo in a month's period para hindi ka kapusin sa pagbabudget mo. Nandito din yung 6 times emergency fund. Ito yung before ka mag-invest or bago mo ilagay sa kahit na anong investment vehicle yung pera mo, dapat daw meron ka ng emergency fund para hindi mo siya kaagad magalaw o yung investment mo. Like for example, naka-invest ka sa stocks. What if bagsak ang stocks ngayon? Ibig sabihin, kung magka-emergency ka, hindi mo agad siya makukuha or kung makukuha mo naman, baka lugi ka mga kapeso. So sabihin natin na ang monthly net income mo ay 50,000 pesos. 6 times niyan ang ilalaan mo para sa iyong emergency fund. Ibig sabihin, 300,000 pesos ang nakalaan para sa iyong emergency fund. Para kahit na dumating ang anumang emergency, sa loob ng 6 na buwan, may safety net ka na kaagad mga kapeso. Ang pinakamahuli naman na itinuturo sa atin sa ating personal finance ay yung 25 times investment rule. Ibig sabihin nito, ito yung ilalaan natin para sa ating retirement fund. Ang sabi nila, kung ang monthly expenses mo daw sa isang buwan ay nagkakahalaga ng 50,000 pesos at ang iyong annual expenses syempre ay 50,000 times 12 o nagkakahalaga ng 600,000 pesos, ibig sabihin according to 25 times investment rule, para daw magkaroon ka ng safe na retirement o sa buong retirement mo, 600,000 times 25, dapat daw ay may halagang 15 million pesos ka na nasa iyong retirement fund para sa iyong masaya at maayos na retirement.